So magandang araw muli sa ating lahat at nandito nga po tayo dito sa may falls po na kinuha ng mga Koreans ng quick deposit dun sa baba at dun nga po yun. May kinakuhanan po dyan ng quick deposit na ng mga Koreans na kunwari nagpagawa ng simbahan, nagpa-party-party, and then pagka nagpa-party ng mga tao ay may mga iba kasamaan po nilang umaalis po para mag-treasure at nabuko lang kasi nakahalata yung mga tao kasi alam ng mga tao rin na rin to yung about sa treasure. Okay, so ayan, at isang clue nga po rito sa atin sinabi ko noon ay ito po. So itong marka na to, ang marka na to ay sinasabi ko nga po ay isa itong marker na nagsasabing may treasure rito kasi meron siyang hinahawakan. At mapapansin natin pag nakaganyan ka, diba? Meron kang hinahawakan. So yan na nagbibigay pa lang ng clue na may treasure rito. So siyempre, pag hinawakan mo sa sentro po ng kamay po yan. So at sinasabi, dito na pa lang po ay masabi po natin na may treasure rito po na meron po siyang almost 1 feet by 2 feet po na kalaki. Silver po. And then, isa yan sa nagbigay ng clue at kung maghahanap pa tayo ng ibang marka para magpatunay na ay kasi hindi lang po isang marka ang ginamit ng mga Hapon para ito ay para magbigay ng kung saan talaga yung nakatago yung deposito. Okay, so mag-focus muna tayo doon sa deposito doon na quick deposit na isa doon at kung paano natin basahin yung ibang marka na ituturo din po doon. So maliban doon sa kamay na yon, meron pa pong ibang marka. So ito po yung isang clue. So makikita natin yan ay ang ibig sabihin po niyan ay treasure below. Yan. Yung ganyan siya tapos naggaganon ay treasure below. So ano ang magbibigay clue sa atin kung saan below kaya yon? Di natin, saan bang below? Doon ba below? Dito ba? Or pag ganun ba na below? Okay, so pag below, karamihan kasi niyan ay pababa. Pero para ma-sure tayo, kailangan makakita tayo ng clue na naman na marka kung saan yung below na yon, treasure below. So meron tayong makikita rito yung letter C na napansin nyo yan yung shape po nang yan ay sinadyang tinabas po yan. Nabas po yan na literang C. Okay, so nagliterang C. So yan po yan. At ang kalimitan na direction po niyan, dahil na ang open cut ay yung open niya is pa ganon, ang direction po alasundan mo ay pa ganon. Okay, so makikita po natin yung direction niya ay pa ganon. At minsan ang ginagamit po yung letter C na yan ay ginagamit din po nilang marka or nag-indicate po siya ng entrance. Okay, so ibig sabihin yung direction, automatic na direction din po, sabi niya entrance doon. So yun po yung isa pong sinasabi po ng letter C na marka. Ngayon, so ganito po tayo magbasa. At kung mapapansin po natin, kung bibigyan po natin ng compass, ay ito po ay papalo po sa 45 degrees. Check natin. Yan yung 45 degrees. So, yan po yung 45 degrees at makikita natin yan ay papunta doon. So, yan po ay 45 degrees. Okay. So, yan ay 45 degrees. At pag kinumpasan mo ay papalo po siya doon sa gilid. So, ang tinutukoy po nito, ang direction nito ay 45 degrees papunta po dun sa entrance. Okay, so minsan pag nakita tayo nito, so hindi natin alam kung saan tutungo, diretso ba dun hanggang dun sa dulo o hanggang dyan lang. So, hindi natin alam, di ba? So, malilito tayo ulit. Ngayon, maraming marker dito pero hindi ko siniparate ko lang ito para matukoy natin yung quick deposit dyan. At mapansin natin itong marker na to na duck or chicken
ay ito po yon. Isa-isa po ito sa nagbigay din natin ng clue, kaya maging observant tayo kung bakit sabihin natin doon ang deposito. Ay doon pala yung deposito. So isa ito sa nagbibigay sa magkuklo din. So kaya pansinin mo, so tandaan po na ang ginawa po ng mga Hapon ay iisang marka yan pero maraming sinasabi. Okay, so kailangan maging wise din tayo at maging observant tayo sa mga markers. Okay, so yan. At makikita po natin dito ay yan. So makikita natin yung parang patusok na banda yan. Yan yung patusok na banda na yan. Na parang hindi po, parang yung dulo na yan, ginawang arrowhead. So mapapansin po natin yan ay nakaturo din po yan sa entrance. Yan. At kung papansinin po din natin yan, kung titignan natin yan para makita natin na maigi, yan yung pag kinumpasan po yan po ay naka norte po siya. Yung arrowhead na yan ay naka north. Okay, mapansin po natin yan. Yan ay north po. Okay? So yung arrowhead na yan ay nakapunta ng north at babagsak din po siya ng entrance. Yan po yung entrance. Diyan po yung entrance, yan po yung binakbak nila at diyan po nila sinuksok sa ilalim, pumasok sa loob at sinuksok, at yun ang pinaka-sentro po niya sa part na yon. Yun po yung deposito. At yun din po yung sinasabi nung kamay na yan na parang kamay, pag sa likod makikita mo ay kamay na nakatikom, ay may hinahawakan po siya. So yan po yung nagbigay ng clue, at sabi na po yan po yung entrance at dyan po nila dinaan. At paano ko din nalaman ay gawa po ng meron na tayong gamit at dinetect po natin yung entrance niya at kung paano nila dinisturb. So nadetect po kasi nung na-disturb na bato na binalik lang. So yan, papunta doon at papasok at sa sentro na doon. So ilalim yan. Ang lalim po niyan halos 2 tao. Ang lalim po niya. So biruin mo kung paano ito trabahuin. Mahirap yan. Mahirap yan. Kailangan mong pasabugin. Kailangan mong gamitan ng mga equipment or mga pampasabog. So yan po kung paano natin natukoy yan na meron po dyan na quick deposit. Okay, so yun lang po at yan ang ating ma-share po ngayon. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga sumusubaybay po sa ating channel. Maraming salamat po, at nawa po ay pagpalain po tayo ng Diyos na may kapal at may alam ng lahat. So humingi lang tayo ng kaalaman sa Kanya. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito na lang po. God bless.